Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong tagay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus! Jesus! Ay, magandang umaga po sa ating lahat at welcome. Ito ay isang bagong segment. Ito po ay Awit ng Pag-ibig CSM Edition. Ba't nyo nang tanongin ba't ako narito? Ako'y naimbitahan. At sa umagang ito, meron tayong, hindi naman bisita, kundi dalawang dalaginding na makakasama natin. At Amen. medyo magkakaroon tayo ng konting usapin na seryoso tungkol sa kanilang pamumuhay, no? Especially as mga anak ng kanilang mga magulang. Sister Beng? Mag-pray muna tayo, Sige, Kuya. Sister Ayan, Beng. magandang umaga po muli. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo muli sa amin upang kayo ay papurihan, pasalamatan sa lahat ng ginagawa nyo sa aming buhay. Inahandog po namin sa inyo, Lord, ang aming mga gawain. Pagpalain mo po kami, Lord, upang maging pagpapala po kami sa iyong mga anak na nakikinig. At Lord, more insights and revelations coming from you, Lord. Mangusap po kayo sa iyong mga anak na nakikinig, nanonood sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. At ating verse na bibigyan ng diin, babasahin ni Sister Beng, no? Sa Proverbs 1:8 to 9. Ayan. Amen. Proverbs 1:8 and 9. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Thank you, Lord. Ayan, napakaganda kasi tamang-tama ito. Sabi ko nga, may kasamang talagang ornament on your head and ay, mga bagets, di ba? Kailangan meron nakasabit lagi sa inyo. Ano bang something to to make you really attractive, no? Kasama Yes, naman oo, talaga yan kasama. sa pagpapaganda rin naman. Pero bago tayo dumako diyan, let us introduce our dalaginding sa umagang ito. Simulan natin doon sa katabi ko. Will you please introduce yourself to everybody? Good morning po. Ako po si Sister Angela po. Anak po ako ni Pastor Simple and Sister Jennifer po. Ayan. And then, of course, Ayan, good morning Jesus po. Ako po si Sister Maggie. Anak po ako ni Brother Arnold, pati ni Sister Lisa. kailangan talaga bagitin yung mga magulang. Para siguro. Proud. Ayan. Para naman konting background. Angel, right now you are working and studying or Opo. at the same time? So working student ka. So what's your course? Ngayon po, nagpapahinga po, tas nag-review na po, preparation na po ng
board exam. Tas ang course ko po, accountancy po. Okay. Very challenging yan, pero napakaganda niyang kurso na yan. Okay. So, you're working at the same time right now? Mag-start pa lang po. Mag-start ka pa lang. So, welcome to the real world, sabi nga. Sister Maggie naman ay Nag-aaral pa po. sa... Third year college po sa Philippine Normal University So, po. ang course mo ay obviously... Opo, Bachelor in Education, major in Filipino po. Talagang nationalistic ka ng Pilipino. Gusto mo talaga, ha? Pilipino, Oo. ha? Nabalitaan ko, naibulong ng tatay mo na ang gusto mo raw talaga nung una, culinary arts. So, Opo. ba't napunta sa teaching? Ano May bang... kwento. Konting Nakwento din kwento. po ni Daddy. Di ba, ano po yun? Yung una po kasi naisip ko po, pwede naman po mag-aral, magluto sa bahay. Andiyan ako po si Daddy. Pero syempre po, iba rin po yung kapag nag-aral po talaga. Yung ano po kasi, parang nakapag-decide na po ako, grade 9 na po ako. Grade 9 pa lang po ako, parang decidido na po ako na mag-eduk po. Kasi yun nga po yung, di ba po lumaki po ako sa children ministry, tas si Tita Joy po, nakikita ko po nagtuturo. Parang doon po na-inspire po ako na parang, parang ang sarap din sa feeling maging teacher kasi may inspire mo yung mga, makakapag-share ka sa mga bata, may inspire mo sila. And ayun nga po, nag-aaral din po ako noon. Nakikita ko po may mga favorite teacher po ako, ganyan. And mas po talaga, tawag po dito, naging super laki po ng passion ko sa pagtuturo po nung, parang nasabi po kasi ni Daddy na, parang balak po ata dati na magtayo ng school po yung Comfy. Nakasama pa rin yun. In Ayun due din po. time, magkakaroon tayo. Ayun po, no? ayun po yung mas nag-push po sa akin na mag-teacher kasi gusto ko rin po maging part nga po nun sa future na plano po ng Comfy din po. Naganda yung sinabi niya, Beng, sabi niya, passion. Tapos nakakuha siya ng inspirasyon mismo dito sa Yes, church. true. So, Oo, napakaling kay bagay. Sister Joy, sa daddy niya. Oo, sa daddy niya. Future worker yan. Talaga. Oo, kahit naman hindi pa pumipirma yan dito lang gamit na gamit itong Oo mga nga, anak totoo natin. yan. So, Jel, ikaw naman, bakit accountancy ang kinuha mo? Gusto mo yumaman? Gano'n? Kasama po. Gusto magbilang ng pera. Saan ka kumuha ng inspirasyon sa pagiging accountant? Sa Comfy din po. Pero ang first option ko po kasi, gusto ko po maging civil engineer. Civil engineer po yung gusto ko. Pero, bali second option ko po yung accountancy. Tapos po, parang, pinag-pray ko po yun. Tapos, may mga nag-share po sa, yung yung dating setup po ng Comfy. May nag-share po ng youth po dati na nakapasa po ng board exam. Tapos, yung time po na yun, accountancy po yung topic. So, na-curious po ako dun sa accountancy na course. Tapos, inaral ko siya. Tapos parang, ang favorite subject ko po talaga sa, nung high school po ako, math po. Pero, akala ko po kasi yung accountancy is more on math. Pero hindi po. Tapos, kasi po, tas yung mga, po nun, mga akala ko dati na more on numbers, ganyan. Opo, more on numbers po siya, pero hindi po siya, talaga ng math po. Nasa engineering po yung sa math. Pero, pinag-pray ko po yung pagkuha ko po nung college po ako. Kung makakapasa po ako dun sa school na yun sa entrance exam. Siguro, yun po siguro yung will ni Lord. Tapos, nalaman ko din po na will din ni Lord yun kasi may mga, kasi po sa namin sa course, may qualifying exams po. So, qualifying exams po if mapupunta kayo sa second year, third year, fourth year po. Usually, especially accountancy. Tapos may removal exams po. So thank you Lord po kasi hindi po ako bumagsak sa mga removal exams. Patuloy pa rin po siya hanggang sa ayun po, graduating po na sa susunod po na sharing po, kiniklaim ko po na nakapasa na po ako na board exam. Amen tayo dyan. Alam mo nung araw, pag kumuha ka ng teacher at kumuha ka ng accountant, isa lang bagsak mo.
matandang lalaga ka o matandang binata nung araw. Yan sila, those were the old terms na pag sinabing, ay, hindi ka na makakapag-asawa dahil lagi ka hindi ka na rin makakapag-asawa kasi puro numbers. Ayan, yan naman yung kasabihan ng araw. But right now, it's something talagang professional at nakakatuwa naman itong ating mga anak dito sa Comfy ay napili yung mga kurso na talagang malapit sa kanilang puso. So, ayan, medyo relax na sila ngayon. So, pwede na tayo magtanong ng kaunti. Una ko kasi gustong tanong, curious lang ako. Kasi tinanong ko na rin sa sarili ko. Tinatanong ko nga si Beng kanina. Sabi ko, Beng, bilang anak, ranging from 1 to 10, anong number ka? Anong sagot mo kanina? 4. Bakit 4? Hindi kasi ako masyadong, may pinipili akong sundin sa mga utos nila. Naku, tama-tama yun sa topic natin. Oo, may pinipili lang. Minsan hindi rin masunurin. Pero nung bata ako, masunurin ako. Kaya lang nung lumaki ako, naging, medyo hindi na maganda ugali ko. So, yun. Kaya 4 lang ako, bagsak. Huwag kang mag-alala, 4.5 ako. Ayan, so tatanungin natin ng ating mga anak dito. Sa'yo, ranging from 1 to 10, bilang anak, kasi ikaw rin makakapag-assess sa sarili mo, ano ang masasabi mo? Ikaw ba ay 10? Ikaw ba ay 7? Wow, ikaw ba ay 2? 10. At bakit? Ayan, Andito Jel. ba Grabe magulang? yung tanong. Tanungin na lang po namin yung magulang. Andito na po. Hindi. Iba yung ikaw mismo, alam mo kung saan yung position mo. Ayan. Huwag ka lang magkakamali. Andiyan yung tatay nyo. Sige, Jel, go ahead. Bilang anak po. Bilang anak. Siguro po, siguro no. Ano kaya? Hindi, siguro po, 7.5 po. Okay, bakit? Kasi po, hindi ko po, kasi di ba pag sa 10, ang passing po is 8. Wala naman Hindi ko sigurong 10, no? So, ginawa ko na siyang 7.5. Kasi po, more on, po kasi ako, mahilig po ako, tawagin ko po sila pag may, kunyari po, mala mama po ako, tsaka mala daddy po. Tapos, parang, ngayon po, ang gusto ko po, parang iniisip palagi, yung tawag ito? Yung mas spoil po sila in the future po. Mas spoil din po sila kasama po sila sa pangarap ko palagi po. Na kasi syempre po lumaki po kami ng, tawag ito? Lumaki po kami ng simpleng family po, yung masaya na po yung kahit yung sa pagkain lang po sa mga karinderya, mga Jollibee, sobrang saya na po namin. Tapos ngayon po, parang nung lumalaki na po ako, parang gusto po namin nila kuya na mapakain po sila mama at si daddy sa mga na restaurant na yung mas level up po na sarili po naming pera. Mataas ang level ng utang na loob ng batang ito. At napakaganda kasi talagang priority yung family, no? So, 10 ka? Hindi naman. 7.5. May 1 na pa siya eh. So, okay lang yun. So, napakaganda, no? Na coming from pag narinig mo, anak mo nagsalitang ganito, sasabihin mo, hindi na sayang yung pagpapalaki mo sa anak mo, no? Na naroon talaga yung kanyang pagnanasa na mabigyan ng kaligayahan ng kanyang mga magulang. Si Megs kaya... Ano po ako? 10. Charot. Joke lang. -3. Siguro 7. Ba't naman negative? -3 po kasi po. Nakatingin yung tatay mo sa'yo. Bakit negative? Kapag may inuutos po kasi, puro wait lang. Pero yun nga po, sabi nga po, late obedience is this. Ayun nga po, aware naman po na gano'n. Pero yun nga po, madalas po na kapag nauutusan, medyo napapawait po, lalo na po if may ginagawa po talaga, ayun. Tapos, same din po siguro kay Ate Angela, kaya hindi po medyo mababa. Kasi, hingid po sa kaalaman ng magulang po namin. Edi ayun nga po, syempre po, iniisip din po namin yung parang future. Na-open na rin po namin to kay Daddy kasi lagi po kami may prayer time po sa gabi. Tapos po, parang minsan po kapag nagtatamo sila sa amin ni Kuya, medyo napapa-open up po kami na, yun nga po na, hindi man po nila alam, pero
gustong-gusto po namin ni Kuya mag-give back po. Pero kaya sabi nga po ni Daddy na hindi naman po namin need mag-give back. Pero yun nga po, kami po talaga mismo gusto po namin mag-give back. Kasi, syempre po yung... Yun nga po, simula po nung bata, syempre po sila Mami at Daddy, super maasikaso po talaga sa amin. And iba po yung, yung pinakita po nila na love sa amin. Kaya yun po. Iyak na yan. Beng, ano masasabi mo sa kanilang mga sagot? Napaka, kung ako ang nanay nila, syempre, happy ako. Kasi, parang dun sa scripture natin, yung, maganda silang napalaki. Dahil dun sa mga magulang. Yes, yes. Oh, so, glory, glory to God. Siguro yung isang decoration. Ampunin ko kaya sila. Hindi, mababait din yung mga anak ko. Hindi, siguro nga yung pinag-uusapan dito na they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. Na yung bang yung kanilang puso na nandun sa magulang na hindi man payback, para bang may utang, no? Although may utang na loob talaga, pero para bang naroon yung pagnanasa mo na ibigay mo naman sa kanila yung kaligayahan na nais mo rin, na nadanas mo sa kanilang buhay. May isa pa akong tanong bago tayo dumating sa mga main question. Ang isa pang tanong, kasi decoration or something, ornament, sa'yo, again, no, doon tayo sa anak doon tayo pupunta Ano ang iyong strongest asset bilang anak? Siyempre, habang nag-iisip kayo, si Beng ang tatanungin ko. Ano masasabi mo pinaka-ornament na sa buhay mo bilang isang anak sa relasyon niyo mag-ina? Sa mami ko. Oo. Kasi most of the time, tingin ko, alam mo, yung nag-full-time ako Okay. Kasi wala naman siya makitang maganda nung nung nasa pa ako, nung nag-aaral ako. Kasi hindi rin ako seryoso pag-aaral. Awat grasya nga ni Lord, nakagraduate ako. Pero nung nag-full-time ako, syempre, nakikita ko yung tuwa niya ng paglilingkod ko sa Panginoon. Sunod ko sa kanyang kalooban. Nakikita ko sa kanya na tuwan-tuwa siya. Kasama ko kasi kayo sa Batulaw, nakasama ko sila noon, matagal din, nakita ko yung teamwork niyo dalawa. You were para kayong sabay lagi sa mga ginagawa ninyo. Kaya nakita kong very strong yung, hindi lang yung relationship niyo, kundi yung inyong testimony sa mga tao sa paligid na, kaya that's why people were really receptive, no? Naaalala ko yung nasa Batulaw tayo. Tsaka yung iba, magkapatid, ganyan, pero kami mag-ina. No? Talagang naroon yung relationship na mag-ina. Ayan, Oo. siguro, umpisa naman natin kay Megs bago kay Angel. Ano po ulit? Yung sabi mong greatest asset mo sa Asset po ba? bilang isang anak, either with your dad or with your mom or with your parents. Kasi pagkatapos na tatanong na namin kayo tungkol sa obedience. Po? Siguro po Maliban doon sa weight lang, sabi mo, yung sabi mong strongest asset mo bilang anak in relation to your Ayun po. parents. Siguro po yun nga po yung ayun din po yung pag-aaral po ng mabuti nga po kasi po, din po yun, na parang nasa mindset ko po kasi na kapag maganda yung grades ko, parang kahit papaano po, nasusuklian ko po yung parang paghihirap nila sa pagbabayad po ng tuition po nung high school po ako, ganun. Tapos hanggat sa makatungtong po ako sa college, pagsusupported po nila. Ayun po siguro. Kasi ayun po, nararamdaman ko po na happy po sila kapag mataas po yung grades, ganun. So meron siyang parang na stand na I'll make good in my grades because this is what will make my parents happy. Opo, No? So, ganun na nga po. kaya hanggang ngayon nag-aaral ka, so alam mong hanggat tama ang performance mo, masaya ang iyong mga magulang. Opo. No? Siyempre, malaki-laki rin gastos na kay Angel kaya. Amen. Yung sa akin po, yung sa akin po, siguro po yung napalaki po nila ako ng may pusong matulungin po. Kahit kanino po, hindi ko po kayang humindi pag kapag may nag-aas po sa akin ng tulong, andyan po ako. Tapos parang mas love ko po yung tumulong kasi nakikita ko po yun sa magulang ko na
happy po silang tumulong kahit kanino. So, siguro po yun yung asset na ano po, napalaki po nila kami ng maayos po yung puso namin sa mga tao. Hindi po kami, ano po, hindi po kami yung parang madamot po. Tapos, siguro dagdag ko na rin po siguro yung degree po. Kasi hindi po graduate yung magulang namin. So, parang si kuya po graduate na, tapos ako po graduating po ako sa August. So, siguro po masasabi ko pong greatest asset yung degree po na mabibigay po namin. Yung ano po, diploma. Oo, na Amen. nakapagtapos kayo, yung pangarap nila ay balang kayo nagbigay ng kaganapan. Ano? So, makita natin sa dalawa nating kasama dito na hindi lang sila basta sabing anak na kailangan sumunod. May mga motivation sila na napakahalaga naman. At ito ang pinag-aaralan natin na sinasabi nga na my son or my daughter, no, hear my instruction. Hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother, for they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. So hindi lang yung instruction ang nakita ninyo eh. Nakita nyo mismo at naging inspirasyon ninyo yung buhay ng inyong mga magulang. No? At Amen. napakagandang makita ito sa isang kabataan na hindi lang siya, hindi kagaya ngayon, ano, ang nasa isip ka agad maging malaya, kumita, di ba, magtrabaho, na hindi man lang binibigyan ng, parang hindi nililingon at walang inspirasyong nakuha dun sa pamilya. It means they have a good family, no? Hindi siya yung, sa bagay, may mga dysfunctional family, kaya ganun. Pero napaka-blessed nga kapag ang family mo ay Christian, no? Somehow, kung ano man yung mga shortcoming, naroon ang Panginoon na patuloy na nagbibigay ng wisdom sa magulang at sa mga anak. Nakikita nyo to, no, right? Now, without God's guidance, hindi nyo makita to, especially you're young at marami rin namang tukso. Pero nakakatuwa nga yung mga sagot nila dahil wala namang practice to, hindi ba? Actually, hindi nila alam na tatanungin namin sa kanila ito. So, merong, bago tayo dumako sa, hindi. Ang inisip ko, kakanta muna isa sa inyo. Para pang-break. Oo. Oo. Sige, sino ba ang magbo-volunteer na unang kakanta? Sister Maggie daw. Ayan, Sister Maggie. Yeah, meron siyang awitin para sa... Hindi mo rin. Char. Ay. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa'kin at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko.
Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Napakaganda nung kanta at mukhang, bakit mo siya pinili? Ano po, ang naalala ko po kasi sa kantang po to, yung kapag every time na kapag may struggle po ako sa parang schoolworks, ganyan, tapos pag, na po talaga yung super, na-overwhelm na po sa dami. Tapos, minsan po, parang nakaligtaan na, uy, andito si Lord, ganun. Parang, napapaalala po yung, kasi po may po yan, yung memory verse po nga po sa John 15 verse 7. Tinignan ko kanina, yung, if you remain in me and my words remain in you, as in, yung ayun po, yung ayun nga po, kung ikaw ay mananatili sa akin at ang aking salita ay mananatili sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Tapos ayun po, yun po yung lagi kong prayer na pumasa and by the glory of God po, mag-excel po sa school ko po. Ganun po. Curious lang ako, what is the greatest fear of Maggie? Bigla na paisip. Ano yung, especially for a young, kasi nung panahon namin siyempre iba yung mga apprehensions namin given yung time namin nun. Pero sa modern times ngayon, usually sa young person, tatanong ka rin si Angel mamaya, ano ba ang greatest Siguro fear ng po, isang kabataan ngayon? Siguro po, ma-disappoint po yung parents ko po. Ang galing, ano? Parang pag naisip So, ang ko- reference point lagi niya ay ang Her kanyang parents. mga magulang. So, napakagandang attitude, no? And this was Malamang. molded by the Word of God na laging ang Yes, naririnig nila, no? Especially mula ng pagka-baby pa ninyo, talagang, kumbaga, kung di lang gatas ang pinasuso sa kanila, no? Salita ng Diyos talaga, Kay Jel, what's your greatest fear? Yung, Walang gayahan, ha? Apo. Yung ito po, yung mawala po yung magulang habang po. Talaga? Opo. Yung parang, kasi po, gusto namin mag-work kasi ba para sa kanila. Nakakatakot po na mawala sila or magkaroon po silang masakit, malubang sakit. Tapos, or hindi po nila maabutan yung success na gusto po namin. Oo, pero by the grace of God naman ay matutupad pareho. Isang kanilang no? Oo, Isang puro kanilang sila heart's sa desire. magulang. No? Oo, mga may utang na loob itong Oo. mga bata. Napaka-bless ng kanilang parents. Hindi ba mga dream ng mga bata ngayon, makapag-abroad agad, makaganito, Oo. makaganyan, pero Kumita ng malaki. kumita mga ng ganon. malaki. Oo. Oo. So, ano rin to, kung ano yung na-inculcate ng magulang sa mga bata, yun din naman talaga ang nabubuo. Amen. At si Angel din yata may awitin din siya na Lord, I am nothing without you. Teach me, oh Lord, to do your will, for you are my hope. You are my strength. I delight to do your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all
bago tayo magpatuloy, tayo babati at mas malinaw mata nitong dalawang kasama namin. So sila ang babasa ngayon. January 20, 2024. Ayan, go! Ayan, happy birthday po una-una kay Sister Sharon Nagit. Kay Brother Jimuel ko po. Ayan, dalawa lang pala. dalawa lang po sila. Tig-isa lang. Nakaka-exi naman pala. Ayan, oo. sige, happy birthday. Happy birthday Happy po. birthday. Sister Sharon and Brother Jamuel. So, pasok. Brother Bong. Amen. Happy Happy birthday po birthday. sa Birthday inyo. po. Enjoy your day. Amen. Ayan. Thank you, Lord. So balik nga tayo dun sa ating verse na sa verse 8 no ng Proverbs 1. Sabi doon ay, "My son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother." So, alam nyo, nabasa ko nga na ang unang school ng tao, ng isang bata ay ang kanyang pamilya. Tama, tama. The first school talaga, where you learn from the first step hanggang sa paglaki mo, even your faith. Faith with God. So, may tanong dito. Kasi di ba nga, paano halimbawa, pag hindi mo nasunod ang iyong magulang, or you neglect yung instruction ng parents mo na masunod ito. Hindi mo pala ito nasunod. So, ano ang naging kinalabasan? So, Meron ba kayong experience dito? Oo, parang isang particular experience ninyo na Oo. wala namang completely Oo. obedient. Ano? So, lahat naman tayo naging pasaway. Oo. So, isang episode sa buhay mo na sabihin natin na hindi ka sumunod o hindi ka nakasunod at ano ang naging resulta Yung nito parang at ang ano yung hirap. naging attitude mo dun sa pangyayaring yon. Sinong gustong mag-volunteer sa inyo? Siguro si Angela naman. Si Angela. Sige, Angela. Kasi kanina nauna si Maggie. Sige, Sige, doon muna Angela. tayo sa hindi ka sumunod at ano naging resulta at ano naging parang lesson learned din siguro, no? Siguro po yung Love life ba yan? ay hindi po. Yung sa akin po siguro yung workout ko rin naman po sa sarili ko. Yung parang lagi pong last minute ako mag-prepare. Tapos kunyari po parang sinasabi nila mama na eto po, for example po sa bahay na lang. Siguro sabihin po nila na maglinis kasi may bisita. Tapos ako po nakahiga, nagpo-phone. Nandyan na po sila, yung mga bisita. So nakakahiya po na nadatnan po nilang magulo yung bahay. So parang lesson learned po na yung nagkakarampo, karaming po siya, tapos parang aligaga ka. Tapos ayun po yung, yun yung consequence ng hindi po pagsunod sa ganong kasimpleng bagay po. At saka nag-reflect din po kasi yung ganun po ka-importante yung bahay. So parang nakakahiya po, kaya yun po, lesson learned po. Naalala ko yan nung araw, pag may nakitang pasaway na bata, alam mo, isa lang ang tanong, sino ba nanay niya? Totoo yun. magre-reflect Kaya yung nga, ornament obedience or talaga disobedience. Oo. No? So, makikita natin na napakahalaga nung, alam nyo, dito nga sa Proverbs 4:1, no? May I share this? No? Sabi dito, "Hear, O son," of course, daughter, "a father's instruction that you may gain insight." So, hindi lang ito para ka sumunod, para masabi lang ng magulang mo na sumunod ka. Kung hindi, as you obey, para rin Word of God, no? To be able to understand the Word of God, is you obey it first. Pag sinunod mo yon, magkakaroon ka ng insight.
Yun ang mapakahalaga doon sa kaya nga yung obedience sa ating magulang ay pagsunod sa ating Diyos na magbibigay sa iyo ng parangal sa pamamagitan ng pagbibigay ng insight sa iyo na ano ba ang naging resulta nung hindi ko pagsunod. Siyempre, minsan kasi ang consequence sa isang taong wala sa Panginoon, di mali, may mga ganon. No? Pero sa atin, hindi naman yung gagawa ka ng drama, kundi marirealize mo, teka, may pinapasabi ang Diyos sa akin. Merong gustong iparating. Parang magulang din. Kasi kami naman mga magulang, hindi naman namin kailangan explain lahat sa inyo. Anak, kailangan maglinis ka kasi 1, 2, 3, walang ganun, di ba? You would realize it later on in your life na napakahalaga pala nung pagsunod mong yun. Kasi isang araw, magiging nanay ka rin. Oo. Ayan, ako lagi ko sinasabi, Oo. isang araw magiging nanay ka rin, Oo. magiging tatay ka rin. Maiintindihan mo kung bakit Yes, ito. oo. Di ba? So, totoo yun sa isang anak na napakahalaga na sumunod ka, not unless sabi nga, it's a sinful instruction, sa pamilya naman ng Kristiyano, hindi naman mangyayari yon. So, yun ang isang mahalagang binibigyan. Pag sinabi kasing insight, the capacity to gain an accurate and deep intuitive understanding of a person or a thing. Kami nung araw, hindi na namamalo ngayon. Napalo ka ba? Hindi. Ayan, Napalo pala si old-fashioned pa Maggie. Palo po. Hindi naman masamang huwag kang manggulpe. Sabi nga, mamalo ka lang. Pero isang nakita ko, ewan ko kung nakita rin ni Bengto na salamat na lang, pinalo kami. Kasi ang Biblia naman nagsabi, di ba, na walang masama kung mamamalo ka. Basta yung tamang pamamalo. Yes. Kasi nga, minsan kailangan ng, sabi nga, konting pitik, di ba, para ka magising eh. Parang sa sound di ba, it takes a painful Full experience for to you make us change our ways. So, ganun din sa atin, no? Kailangan natin minsan ng painful experience or in the case of your parents, pag hindi ka sumunod, di ba, meron talagang grounded ka, di ba, hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi dahil sa hindi ka na mahal, kung hindi, si Balagtas sabi niya, ang taong lumaki sa layaw, ang batang pinalaki sa layaw, paglaki Jeprox. ay hubad. Ibig sabihin hubad, walang alam, walang saysay. No? So, ang Word of God, ganun din eh. Kapag hindi mo siya binigyan ng pansin sa buhay mo, at extended nga ito sa parents, because right now, the very representative of God are our parents. No? Yes. Sila ang responsible sa atin. So, ang parents natin nakikinig kay Lord, at kung merong nasasabing hindi maganda, of course, nagkakamali rin kami mga magulang. No, wala namang perfect parents. But by the grace of God, ginagawa namin ang lahat para dumating kayo sa point na nakakapag-isip ka na ng tama. Yun. Hindi para ipahiya, para hindi dapat, alam mo yun, nasabing mali ka talaga. Hindi yun, no? Hindi dumating ka sa point na magkaroon ka ng insight na, teka, naintindihan ko na ito. Kasi sabi mo nyo nga kanina, yung mga magulang nyo, marami kayong natutunan sa kanila. Kasi yung insight nila, pinapaabot sa inyo. Pinapaabot sa mga anak. Minsan hindi sa sermon, kundi sa paraang hindi natin naintindihan at eventually magkakaroon ka. Parang kay Lord din, di ba? May mga pangyayari sa buhay natin na, ba't mo inalaw to, Lord? Di ko naintindihan. Tinuturuan ka magkaroon ng insight. You go deeper into the Word of God, into the insight, kung ano yung meaning ng Word of God, yung pinararating sa iyo ng Diyos. At lalaki kang talagang matalino sa buhay. Ha? Hindi yung mataas ang IQ mo. Maganda mataas ang IQ mo, pero ang pinakamaganda nga ay talagang, yun na nga. We all experience that. We have been disappointed. We have disappointed our parents one way or another. In the same way that we also disappointed you as parents. Kasama yun eh. Kasama yun. Ang kailangan lang is may lalim na makita mo na hindi yan pinahintulutan ng Diyos para lang saktan ka. Never. At ganun din sa magulang. Kung merong isang gagawa ng paraan para hindi mapahiya ang anak, ay ang magulang. No? So, napakaganda nung insight na shinare mo
na nakita mo, no? Nagkaroon ka ng insight. And you will understand, hindi lang naman yung paglilinis, kundi pag may instruction ng magulang, just listen. Just listen. Minsan kasi mga anak, nag-uumpisa pala yung magulang sa isip niya, kasi naman Oo, totoo. ganun. Pakinggan mo lang, no? And eventually, makikita mo na, lalo na habang kayo mga bata pa, no? Siyempre marami pa kayong mga hang-ups minsan sa mga pagiging bata. But later on, marirealize mo na, tama pala magulang ko. No? Yun ang pinakamalaking reward namin bilang magulang, na kayo ay nakaunawa sa buhay. Amen. Kaya Maggie, anong masasabi mo sa anong incident sa buhay mo? Ayun po, siguro po yung naaalala ko po sa akin is nung ano po ako, nung high school to senior high po. Kasi yung mga ganong panahon po, ano po ako, super active talaga po sa school. Tas pati po yung mga extracurricular. And isa nga po sa naging extracurricular ko nga po is yung volleyball. And yung volleyball po, nung nag-senior high po ako, ayun po yung nagbigay ng scholarship po sa akin. Pero po, nung mga time po na yun, dahil nga po active po ako, nakasama din po ako sa SSG po nun, tas maintaining din po yung grades ko and nasa top din po. Ano po yun, tawag dito po, syempre po time management, ganyan. Tas medyo nahihirapan po talaga kasi sa training po, ganyan. Tas pagod po lagi. Tas one time po, sinabihan na po ako ni mama na parang, ano na po, itigil ko na po yung volleyball. Tas focus na lang po ako sa ano ko po, sa studies. Ako po makulit kasi sa isip ko po, nakakatulong din po sa kanila yun kasi yung sa tuition fee nga po, wala pong binabayaran. Pero po, ang naging consequence po nun is, ano po kasi, lagi po ako nagtatap po nun sa class. Tapos nung time po na yun, bumaba po ako, tapos super nagulat po ako kasi yun nga po, hindi ko rin po in-expect na ganun. Tapos ayun po, naalala ko po yung sinabi nga ni mama na, ayun nga po na stop ko na po yung volleyball kasi super nakaka-apekto din po talaga siya sa studies ko kasi hati po yung oras ko po. So, ayun po, nung sakto po na magpa-pandemic din po, nung last year ko na po sa senior high, tumigil na po talaga po ako sa volleyball. Tapos, ayun, thank you Lord kasi nakagraduate naman po ako ng with high honors po nun. So, ayun po talaga, may wisdom din po talaga sa mga, sa sinasabi din po ni mama. Kahit pa sa isip ko po nun, ay hindi makakatulong to kay mama. Pero, ayun po, yan. Thank you Lord. So talagang pagka ikaw ay bata pa, ito lang nakikita mo yung sabi nga, yung tungkil nga ng ilong natin, hindi pa natin makita, di ba? Hanggang dito lang nakikita ng bata. Natural yon because of your experience, no? Na hanggang doon pa lang. That's why you need to trust your parents. Doon na de-develop yung relationship mo sa magulang mo na ito ang ito ang dalawang taong mapagkakatiwalaan ko. Ito ang dalawang taong nasa Panginoon na never kong pagdududahan ang motibo nila sa akin. No? So, alam mo, nakita ko nga ito sa Leviticus 19:3, no? Gaano ba kahalaga ang pagsunod sa magulang? Tignan niyo, sabi niya dito sa Leviticus 19:3, every one of you shall revere his mother and his father. Tapos sinundan, and you shall keep my Sabbath. I am the Lord your... Kita nyo, yung pagsunod sa magulang at yung Sabat, nasa isang level. Ganong kataas ang pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang, yung araw na kung saan tayo ay sama-samang nagbibigay papuri at pagsamba sa Kanya, kung saan din yung uri ng parangal na yon ay nais niyang ibigay natin sa ating mga magulang. Napakaganda, hindi ba? Para bang makita mo kung gaano. Kaya nga yung, di ba, yung honor your father and your mother and you will live, palasak niyan, pero kailangan paalala lagi sa atin na you will live a long life. No, hindi ito yung long life na miserable, kundi Amen. God's favor will be upon you. No, yung favor ng Diyos, yung grace niya, yung mercy niya, bubuhos niya sa'yo. Kasi nga sabi dito, i-revere mo ang parents mo, parang ni-revere mo rin yung araw ng Sabat. Ganong kataas. Kaya tignan mo yung pangako, ay pagpapalain kita. Kahit pigilan mo ako, pagpapalain kita. Pag ang Diyos pa na natuwa, hindi titigil yan sa pagbibigay pagpapala sa atin. So, napakahalaga sa atin na we look at our parents as the voice of
God, no? Especially tayong mga Christian na, of course, tao tayo, lalo na kayo mga bata. You have lots of questions. Don't worry, when you get at this age, there will still be questions. No? Ang kagandahan lang nga is you learn to put your faith in the Lord. No? May mga bagay na kahit ang magulang mo hindi rin naman kayang sagutin, yun ang tinuturo sa atin na, okay, this is something that we need to entrust to our Lord. So, napakaganda na nakakatuwa nga kasi natutuwa ako na-invite ako dito sa CSM nga. Kasi nga, kahit papano, ang sarap pakinggan yung mga Mga insights kabataan. ninyo, hindi ba? At the same time, nakakapag-input ka rin na ito kasi yun, kasi matanda na kasi ako, kaya ito kasi yun. Ito yung nadaanan namin at napakaganda. May pangalawa pa yatang tanong si... Ay, oo. Oo. At anong instruction ang sinunod mo na naging maganda ang result? Ayan. Ba, nakasunod ka sa magulang. Ano naman, di ba, may magandang resulta? Oh, hindi na drama yan, ha? Maganda rin. Okay. Ano mauna? Maggie. Sumunod ka, tapos agad, ay, salamat, sumunod. Alam mo, minsan may doubt ka na, susundin ko ba to? Pero, salamat, sige, susundin ko to. Tapos, hindi ba minsan magugulat ka, ay, hindi ba? Ayan. Sige, Megs, go. Ano po, siguro po yung akin, nung magka-college na po, edi syempre po, magpipili ka po ng school, tas mag-entrance exam or mag-a-apply po. Tas gustong-gusto ko na po kasi talaga noon sa PNU po. And bala ko nga po sana, after ko po mag-apply dun, ayun na lang po yung i-apply ko. Ayoko na mag-apply sa ibang schools kasi yun po talaga yung gusto ko. Pero sinabihan po ako na ni mama po na mag-apply pa nga po sa ibang school. Nakapag-apply pa po ako sa 2 school po noon. And ang tagal po kasi ng PNU po na yung maglabas ng result po. Oo. Sa ibang school, parang start na po ng class. So medyo na po ako noon. And nung sinabi nga po ni mama na mag-take nga po sa lahat, nakapasa na po ako. And mag-e-enroll na po ako dapat. Sinabihan niya nga din po ako nun, paano na lang po kung hindi po ako nag-apply sa ibang school. Po ako sa waiting pa rin po ako sa PNU. Tapos mag-e-enroll na po ako nun sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa po. Kasi nakapasa po ako dun. Tapos, tsaka po naglabas po yung PNU na natanggap na po sila. Pero ayun nga po na, kahit nga, ayun nga po, nakapasa po, dun po ako ngayon sa PNU po, yung pinakagusto ko po talagang school. Pero yung pagsunod po kay mama po, ayun po, thank you Lord, kasi may maganda pa rin po resulta. Kasi what if nga po na yung PNU, di po ako pumasa. Ganun. Yun po. Kaya super important din po talaga na sumunod po sa magulang. Yun po. Sa relationship mo sa parents mo, saan kanina ba close? Parehas po. Vocal po kasi talaga ako sa kanilang dalawa. May gusto po ako. Very open ka sa kanila. Dati po, nung medyo bata-bata po, ewan ko po, nagtatago po ako nararamdaman. Pero nakatulong din po siguro yung every time na yung pagpe-pray po namin sa gabi. Parang doon po ako natutong maging vocal po sa, yun po. Pares naman po, nakapag-open Ano naman ang po naging ako. resulta ng mas naging open ka sa kanila? Comfortable po ako magsabi ng problem po, ganun. Tas parang, din po ako, mas bukas po yung isip ko tanggapin po kung ano po yung gusto po nilang sabihin sa akin, ganun po. Parang mas naging open na din po talaga po, ganun. Napakalaking bagay, Especially among Asians, tayo kasi matago tayo ng feelings Yan yata ang isang characteristic ng Asian. Pero tayo ay Christian Asian. So, napakaganda sa family yung open kayo. I can tell you if I am hurt, di ba? I can tell you if I am lonely. Kasi saan ka pa nga naman unang tatakbo? So, may barkada ka naman, pero ang iyong talagang pinakapugad lagi ay ang iyong pamilya. Totoo yun na barkada rin ba kayo ng parents mo?
Opo, ano nga po nakikibarkada po sila sa barkada po namin dito sa Comfy. Kasi po lagi po tumatambay, di ba po kami po dun sa bahay. Tapos yun po nakikijoin din po sila, si mama pati si daddy. Ayun po. So how do you feel about it? Okay lang sa'yo? Okay naman po. Ako, nakukulitan nga din po. Para nakikitan po sila kay mama pati kay daddy. Pag nakikijoin-join po sa amin. Ganun po. Galing ano. So naroon talaga yung magandang pagsasamahan sa pamilya. Wala naman perfect na family, pero ang laking bagay din sa magulang na to be a part of the growth, na hindi lang ako diyan para magtrabaho, Yes, para totoo. pag-aralin ka, hindi ba? Para pakainin ka. Hindi no, kundi ikaw ay bahagi dun sa buhay ng iyong anak na kasali ka. Kasali ka. So napakaganda ng nagiging resulta. Si Angel kaya. Nawala na. Ayun po. Yung sa akin po, yung pagta-tights po. Kasi lagi po nila kaming nire-remind ni Kuya na mag-tights. Kasi po, kasi po di ba before, working student nga po ako. Tapos lagi pong sahod, mag-tights. Tapos yung mga napamaskuhan tights, lahat po tights. So ano po, sinusunod. Sinusunod po siya. Nung una, hindi ko pa siya magets nung bata po ako. Pero ngayon pong medyo, naintindihan ko na po yung live. Nakikita ko po yung result po nung tights po. Kasi kitang-kita naman po kasi talaga sa mga sharing po ng mga members ng Comfy, sa mga workers po. Tapos sa buhay po ng mga workers dito, lahat po nag-start sa tights po. Tapos, yung isa din po, yung parang, yung lagi po sinasabihan kami nila mama na unahin si Lord, put God first and everything will follow po. Kasi po kahit saan po, kahit may school, kahit may work, lagi po nila kaming nire-remind na unahin si Lord. Kasi po bilang anak po, bilang meron pong Christian parents po, lagi po kasi talagang ganun. Tapos po, kasi po, parang, nung bata po ako, palahingi po ako. Tapos, ang nire-rebat po sa amin nila, mama, hingi ka kay Lord. Ang ibabato naman sa ni Lord, instruction din po. Kasi yung instruction, yung verse, yung katulad po yung Joshua 1:8 na parang pag nangihingi ka po ng success, yun nga po, na magtiwala ka. Tapos po, yun po, kasi parang, hindi po kami lumaki sa worldly na buhay. Tapos sa Christian world po kami lumaki. Tapos, thank you Lord kasi ito na po yung nangyayari sa amin na parang kapag may mga workmates na kaming na-sharean po kasi parang wala naman kasi kaming pera, parang may mukha kaming pera sa mga workmates. So parang sabi ko hindi, parang na-share din po yung yung tithes. Hindi din po nila magets kung ano yung tithes. Tapos parang may times din po kasi na nagkaroon po ako ng opportunity na i-share yung about sa tithes. Pero hindi po ako sure. So parang inaral ko pa din siya, nagtingin-tingin ako, nagbasa-basa. So yun po, thank you Lord po kasi yung unang questions po na narinig po yung yung sinabi niya po sa amin, una po talagang pumasok sa akin is yung pagta-tights kasi hindi po nawala sa bukang bibig ng magulang namin na mag-tights po. Ayun po. Okay. Dito sa Proverbs 2:1-5, ang ganda basahin ko lang My son, my daughter, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom, apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasure, then you will understand the fear of God and find the knowledge of God. Yan sinasabi ng magulang mo na, lapit ka kay Lord, lapit ka kay Lord. So siguro hindi lang ito yung para makatanggap ng material things, di ba? Even in tithing, dapat ma-realize nating lahat na it's not just receiving material blessing. No? Isa dito is being a good steward. No? Paano ko ba pangangalagaan ang binigay sa akin ng Diyos? No? Kaya nga meron tithing kasi the wisest thing to do for any Christian is to pay their tithes, and that's the best way
for being initially, no, as a good steward. Pagkatapos no, bibigyan ka ng wisdom ng Lord kung paano mo pa i-handle ang mga susunod pang pananalapi. So, marami namang kumita ng milyon-milyon, bandang huli, zero uli eh. No? So sabi nga dito, if you cry out for wisdom, if you listen to your parents and really look at what they are telling you, I mean, you know, look at it seriously at tignan mo kung paano ito magiging kapaki-pakinabang sa iyo, makakatulong talaga ng malaki. At sabi nga yung kina-conclusion, and you will know the fear of the Lord. Yun sinusundan kong linya ni Angel na lumapit ka kay Lord, no? So, yun ang isang napakagandang talagang sasabihin na hindi yung sa akin ka umasa, hindi ba? Ako pakinggan mo, wala kang hindi no. Andoon yung limitado rin ang magulang. So sinasabi niya so, alam niyo ginagawa ng Christian na parents, inilalapit kayo sa Diyos. Inilalapit kayo sa Diyos. So, napakahalaga nito. No, yung time na ang mga anak ko'y ganyang edad, natuto akong barkadahin sila. No, kasi that's the only way that they will listen to me. Kasi kung tatay lang, siyempre tatay, ay nako, sermon na naman. So, nung dumating ng mga 15, 16, binarkada ko na sila. So, lahat ng sikreto nila alam ko. Nakikipag-away din ako sa kanila, nakikipaglaro. And for parents, kahit na ganyang edad, especially, sabi ko nga, the most difficult time is this stage. Kasi you would like to have your own independence, right? Ito na yung panahon na kaya ko na to, huwag niyo akong turuan, alam ko gagawin ko, yan lang, minsan pumapasok sa isipan. Pero wag nating kakalimutan saan tayo nanggaling at sino ang pwedeng magbigay sa atin ng direksyon as a young adult, no? At yan ay walang iba, kundi unang-una nga, ang Diyos, kung saan nangungusap siya sa pamamagitan ng ating mga magulang. At ang ganda nung sinabi ni, Meg, na open communication, no? Napakaganda yun na you can express your feelings, your doubts, so that na-enlighten din yung inyong mga magulang kung sino yung, ito pala yung anak ko. Kasi paglaki, sabi, ay, ito na pala yung anak ko. Hindi mo na may mga changes na pala sa kanya. Beng, anong masasabi mo dito sa pinag-usapan natin ngayong Amen. umaga? So napakahalaga talaga ng role ng parents sa pagpapalaki ng anak. Sabi nga 'di ba sa scripture na magpakarami kayo. Pero ang totoo, hindi dapat magpakarami lang ng mga anak, kundi mga tinuruang anak. Yes. Ginaid na mga magulang. Yes. Yan ang number 1 na gawain ng magulang. So, yun. May instruction tayo. So, sa Proverbs 6:22-22, remind us that listening to our parents will help and guide us. Mhm. So, listening to our parents will help and guide us. Hindi lang will help. Kung gusto mong maging successful, Yes. abay pakinggan mo. Kasi hindi lang naman dahil sa bibigyan ka ng talino. Ang Diyos ang magbibigay parangal dahil nakikinig ka sa magulang mo. Amen. Do you understand? It's God Napaparangalan. giving you the honor because you are obeying your parents, which is His very clear instruction. Kasama nga sa Ten Commandments yan di ba? Na yan lang nga yung makita mo na very specific, nanay at tatay, parangalan mo yan. Bakit? Pararangalan kita. Yun. So sa umagang ito kami ay nagkaroon ng konting kwentuhan. Salamat sa Yes, pagiging open nitong dalawang dalaginding. At magko-closing prayer tayo at closing song, no? Okay. Okay na ba? Diyan na ba? Sige, Diyan na ba? sige. Sige, ano na? Closing remarks. Anong masasabi mo, Sister Sige, short Angel? messages Short sa mga message kabataan. bago tayo Ayan. mag-close. Jel, ikaw. Oo. Kausapin mo sila. Ayun po, masasabi ko po sa mga kapwa ko po kabataan, maintain natin yung pagiging masunodin po natin sa magulang. Tapos kahit alam mo na yung gagawin, matuto pa rin tayong
i-consider yung parents natin. Yes. Tapos, kasi alam natin na kaya, parang di naman, parang may isip na kasi tayo, alam na natin yung tama at saka mali. Pero wag natin kakalimutan na nandiyan pa rin yung parents natin kahit anong mangyari. Ayun, nasabi naman na ni Ate Angela. Pero siguro yung dagdag ko lang, kasi na-share ko naman din kanina na alam kong sa una mahirap para sa atin na maging vocal sa parents natin. Pero siguro little by little, try natin. Kasi super helpful din siya na open ka sa parents mo. Kasi iba rin talaga yung advice na matanggap mo sa parents mo compare sa mga friends sa labas. And ayun, yun lang. Pakabait ka na. Amen. Thank you, Lord, sa inyo, sa mga paalala sa mga kabataan. Ayan. Ayan. So, mga kapatid, sa maikling oras na pagsasama natin, we pray na nagkaroon kayo ng mga butil, ng yaman, Amen. ng karunungan, at look inside, no, and find out for yourself how your relationship with your parents, especially with your God, with our God, ay lalo pang mapagyaman, no, bunga ng ating mga karanasan ng ating mga kapatiran. So tayo manalangin bago natin awitin ang huling awitin. Ama, maraming salamat po muli sa sandaling ito. Tunay po na kayo ang nanguna sa amin at kayo po ang nagbibigay sa amin ng tunay na mga insight tungkol sa buhay bilang isang anak at bilang isang magulang. Patuloy niyo pong gabayan ang Kristiyanong pamilya, especially ang Comfy family, na patuloy na maging patotoo sa iyong kadakilaan, sa iyong karunungan, sa iyong habag at kagandahang loob. At itong aming dalawang dalaginding na narito, Ama, patuloy niyo po siyang pagpalain, pa silang dalawa sa kanilang paglago bilang mga Kristiyano. Sa mga youth na nakikinig, young professionals, Father, you know their needs, you know what they are going through. And right now, Father, we pray that you touch their lives at this moment and really let them know that you are there, that you never leave them, that you will never forsake them. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I will sing a final song. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang asa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Salamat sa'yo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon, pinagpala mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. Amen. Magandang umaga uli sa bawat isa. God bless God bless everyone. us all. God bless us all. Bye-bye. 2 Timothy 2:2.